Pinagnakawan na, pinagsasaksak pa. Ganyan ang malagim na sinapit ng mag-asawang negosyante sa kamay ng pinagkatiwalaan nilang driver. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pasado alas 2 kahapon ng madaling araw, bumiyahe mula Candaba, Pampanga, Panay, Cavite ang mag-asawang Marlon at Chari Cantuba para mag-angkat ng panindang frozen meat products. Kasama na mag-asawang bumiyahe ang driver nilang si Jomar Domingo Tambo na siya ring daw nagpresentang sasama papunta sa lugar kung saan makakakuha ng murang mga produkto. Siya na daw po bahala sa transaksyon, basta sasama lang daw po sila, dala daw po yung pera. Nag-alok siya sa mababang halaga. Siyempre po, bilang negosyante, gusto pong subukan o i-grab po yung opportunity na ito pong mag-asawa. Pero pagdating sa bayan ng Naik, nagpahinto umano si Tambo sa liblib na bahagi para umihi. Dito na raw naganap ang krimen. Unang inundayan ng saksak ni Tambo si Marlon na kahit tumumbat may mga tama na raw ng saksak ay nakabangon pa para isalba ang asawa. Pinilit niya pong salagin yung panaksak pero talagang napuruan si Ate Chari. Naisugod sa pagamutan si Chari na tinamaan sa lalamunan pero kalaunay binawian din ang buhay. Si Marlon naman stable na ang lagay sa ospital. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang kitchen knife na ginamit sa krimen. Ang suspect na si Tambo nakatakas bitbit ang 3 milyong pisong cash ng mga biktima. Based doon sa mga backtracking namin, sir, yung suspect is nagpahatid sa highway going to Manila or going to Pampanga po. Ongoing pa rin po lahat po ng mga backtracking ng CCTV. Baka po may nakakakilala sa kanya, magbigay po ng informasyon, ipagbigay alam lamang po sa pulisya. Kasi hindi naman po namin habol dito yung nawalang pera o anumang material na bagay. Ang gusto lang naman po namin ay hustisya. Panawagan pa ng pamilya ng mga biktima. Baka nabigla ka lang sa pangyayari, dala ng personal na pangangailangan, pwede naman natin pag-usapan lahat. Willing naman kami magpatawad eh. Gusto lang namin makausap kung bakit niya po nagawa yun para maging malinaw. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Napabalik na sa China ang mahigit 80 Chinong nahuli mula sa mga sinalakay na iligal na pogo sa Pasay City at sa Porac, Pampanga. May ilang nagtangka pa umanong pigilan ang kanilang deportation. Nakatutok si Salima Refran. Bantay sarado ng mga otoridad ang 88 Chinese pogo workers na dineport pabalik ng China. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kanya-kanyang estilo raw sila para lang iwasan ang pagbabalik sa China. Pero 4 ang na-offload matapos magwalang isa. Nagwala ang lalaki bago pa mag-take off ang eroplano. Nitong Lunes, isang dayuhan ang nahulika na nagtangkang tumakas sa kasagsagan ng malakas na ulan na dala ng pinalakas na habagat at bagyong Enteng. Kasama siya sa mga na-deport kanina. Halos 2,000 dayuhan ang na-deport mula sa mga raid kontra iligal na aktibidad ng mga pogo. Mahigit 94 milyon na rin ang nagagasto sa pagpapauwi at pangangalaga sa mga dayuhan. Kabilang dito ang humanitarian fund ng PAOK para sa mga naiiwang mga anak ng mga dineport na pogo worker. Meron kaming pinapagatas every month. Minsan may binabayaran pa kami mga apartment, no? Lalo sa mga witnesses namin. Umigit kumulang mga 200 to 250,000 ang ginagastos ng gobyerno dyan. 300 dayuhan pa ang nasa kustodiya ng PAOK na naghihintay ng deportation o may hinaharap na kaso o reklamo sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa 100,000 pa ang mga pogo workers na holders ng working visa. Alinsunod sa total pogo ban sa bansa, may hanggang October 15 na lamang ang mga foreign pogo workers para kusang i-downgrade ang kanilang mga 9G visas. Pagdating kasi ng October 16, otomatikong kanselado na ang mga ito. Magkakaroon na lamang sila ng 59 days para ayusin ang kanilang mga papeles at kusang lisanin ang Pilipinas. Pagkatapos kasi ng panahon na yan, maituturing na silang mga illegal aliens. Huhulihin natin sila kasi they will be deported na and they will be blacklisted. Di na makakabalik ng Pilipinas yun. Nag-publish po tayo ng guidelines ngayon for the full implementation of the POGO closure
Nakasulat po doon yung proseso, yung mga requirements na they have until October 15. After that, on October 16 onwards, we will start to cancel visas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Back to back ang K-pop ganap sa bansa. From New Jeans na nag-concert kagabi, pupunta rin ang 21 sa Pilipinas sa November para sa kanilang comeback concert. Makichika kay Aubrey Carampel. Oh my God! Balik bansa ang K-pop girl group na New Jeans na pinangunahan ang Ultimate Fandom Concert sa Pasay kagabi. Happy to be back sina Minji, Hani, Daniel, Herin, and Haein na pinerform ang ilan sa kanilang hit songs gaya ng Bubblegum, ETA, How Sweet at Supernatural. December last year nang huling bumisita ang New Jeans para sa Asia Artist Awards na ginanap sa Philippine Arena. Bukod sa K-pop group, nag-perform din sa concert ang ilang Pinoy acts. Are you ready for the BEST Blackjacks? Sa Nobyembre na ang inaabangang comeback ng K-pop girl group na 21. In-announce ng agency na YG Entertainment na Manila ang first stop ng kanilang Welcome Back Asia Tour sa November 16. On fire ang Blackjack sa good news na excited na sa reunion ng 21 members na sina CL, Menzi, Bom, and Dara for their 15th anniversary. Philippines, are you curious? That's right, Philo Ever After. Dahil sa October naman, pupunta sa bansa ang Eunice. Ang 8-member girl group ay kinabibilangan ng Filipinos na sina Elijah at Jelly and Phil Korean na si Hyunju. Sa post ng Universal Records Philippines, wala pang eksaktong date at venue, kaya stay tuned. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Pangingikil ang tila ganti sa isang Pilipina matapos niyang hiwalayan ang kanyang ex na Nigerian. Ang dayuhan na pag-alamang miyembro ng sindikato. Ang resibo tunghayan sa aking pagtutok. Ang inakala sanang happily ever after ng isang Pilipina naging tragic reality forever. Kinikilan kasi siya ng dating boyfriend na isang Nigerian national matapos ang kanilang hiwalayan. Tinatakot niya po ako na merong videos na pwede niyang ikalat. Binabrasa niya ako tungkol sa pera. Idadawit niya yung mga anak ko. Pero hindi lang daw pangingikil ang kasalanan ng kanyang ex-boyfriend dahil ang Nigerian national, miyembro raw ng sindikato at may iba pa palang tinatrabaho. Inilapit ni Andrea ang reklamo sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division ng NBI-CCD. Nitong August 30, ikinasala ang isang entrapment operation para madakip ang dating boyfriend ni Andrea kasama ang resibo. Bumiyahe ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Division patungong Imus, Cavite. Nahuli ang suspect na si alias Albert. Arestado rin ang kasama nitong Nigerian national. Naharap sila sa kasong grave coercion at anti-violence against women and children in relation to cybercrime law. Itinanggi ng suspect na naging kasintakan niya si Andrea, maging ang paratang na pangingikil niya di umano. The marked money, and you have received this because you were asking money from your victim who has complained in our office. Which victim? Where did you get the money? Who is the victim? The victim is your former girlfriend. I never asked her any money. Ayon sa NBI, sangkot din si Albert sa tinatawag na 419 scam. Ang usual na method po nito, yung alam nyo na, yung nagpapakilala, kunyari politician siya, or general siya, or nagsisik siya ng help sa kanyang victim kung paano i-transfer yung malaking amount ng money. Inuhututan niya, quote and quote, yung biktima hanggang sa maubos ito yung pera. Abangan ang buong kwento ngayong linggo sa Resibo. Nasira na nga ang ilang ari-arian na walang pa ng pangkabuhayan ang ilang taga-Northern Samar dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sila naman ang hinatiran ng tulong sa nagpapatuloy na Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Unang araw pa lang ng Setyembre, walang tigil na buhos ng ulan at mataas na baha na ang bumungad sa mga residente
ng Allen sa Northern Samar dulot ng bagyong Enteng. 6 sa 20 barangay sa lugar ang lubhang napuruhan. Nung kasagsagan ng bagyong Enteng, medyo mahina naman yung hangin dito sa amin. Pero yung lakas ng ulan ang talagang ang buhos nga napakalakas. May lugar na Setio Esperanza ay halos lampas tao yung tubig. Ang mag-asawang sina Reynaldo at Maribel, itinali ng kanilang bahay sa katabing puno upang hindi anurin ng baha. Natatakot kami kasi nag-ano kami sa Diyos na hindi na ang bahay namin doon kasi wala na kami natitira pag masira na yan. Labis naman ang panghihinayang ni na Willie at Dominga dahil 13 sa alaga nilang manok at pato ang hindi nakaligtas sa baha. Mabibinta sana yun pag hindi na talagang sobrang hirap kasi yung matagal namin pinundar yun, bas bigla lang mawawalaw ng baha na yun. O, laking kawalan mo sa amin. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan, agad na bumiyahe ang GMA Kapuso Foundation patungong Northern Samar upang maghatid ng tulong. Una nga sa ating nakatira ng relief goods ay ang barangay Sabang 1 at Lagundi sa bayan ng Allen. Papasalamat po ako sa GMA Kapuso nga nakarating kayo dito sa aming barangay. Malaking tulong yun sa amin. Kabilang din sa ating natulungan ang bayan ng Lavezares at Biri Island. Sa mga nais tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. May aasahang rollback ang mga motorista sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang piso at 30 sentimo ang posibleng kalta sa presyo kada litro ng diesel at gasolina. Hanggang piso at 35 sentimo naman ang inaasahang rollback sa kerosene. Ayon yan sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department base sa 4 na araw na trading. Kabilang daw sa mga dahilan ng posibleng rollback ang mabagal na demand sa China at Amerika, ang plano ng OPEC Plus countries na maglaan ng 180,000 barrels per day sa susunod na buwan at pag-recover sa produksyon ng langis sa Libya. Good news mga kapuso, unti-unti nang gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend ayon sa Pag-asa. Inaasahan kasing masihina ang epekto ng habagat kaya mababawasan na ang matitinding ulan. Pero maging handa pa rin dahil may tsansa ng localized thunderstorm sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, maaliwalas sa halos buong Luzon maliban sa ilang bahagi ng Negros Island at Mindanao. Pero sa hapon, posible ang ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, pati sa ilang lugar sa Calabarzon, Mindoro, Palawan, gayon din sa Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan kapag may thunderstorms kaya maging handa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Sa linggo ng hapon, may chance rin ng pag-ulan pero hindi na gaanong malawakan at bahagyang mababawasan ang matitinding buhos. Sa Metro Manila, posibleng may mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang lungsod bukas at sa linggo. Lalo na bandang hapon, magiging maalo naman at delikado maglayag sa western seaboards ng Northern at Central Luzon. Samantala ayon sa Pag-asa, yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may east-northeast ng Batanes ay hindi naman inaasahang papasok sa PAR. Pero may cloud cluster o mga kumpol na mga ulap pa rin sa loob ng PAR na posible ring maging LPA. May chance rin yan maging bagyo kaya patuloy na umantabay sa updates sa mga susunod na araw.